Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Tanglong po. So, samahan niyo ulit ako. I-landscape natin yung nandito sa aking likod. Okay? Yung santan dahil meron kaming upcoming show this week. So, kailangan nating i-landscape dito sa parting baba. Yan. Okay? So, kailangan pagandahin natin dito sa baba. Okay, para balance siya dito sa taas. Okay? Bagamat ilan lang yung kanyang mga flowers, mag-uumpisa pa lang. Yan. Oh. Dito meron na. Yan. Okay? So, i-landscape natin dito sa baba para pagdating sa show, may iba naman yung kanyang mukha. Yan. Oh. Mga pangailan-ilan. Ilan-ilan lang yung kanyang bulaklak. Mag-uumpisa pa lang. Yan. Okay? So, samahan nyo ako. Lagyan natin ng moss dito. Yan. Okay? So, let's start! Bago pala tayo maglagay ng moss, so linisan muna natin yung kanyang katawan. Yan, i-brush natin dahil puno na ng libag. Bawat dilig kasi natin tumatalsik yung kanyang pinakalupa. So ang mangyayari niyan, kakapit doon sa katawan, yun ay magiging lumot. So kakadilig din dahil ang bonsai kapag ito ay dinidiligan, ito ay ating binabasa pati yung kanyang katawan. So halos araw-araw nababasa yung kanyang katawan. Sa katagalan magkakaroon yan ng lumot. Yun yung kailangan nating tanggalin, kaya tayo nag-brush sa kanyang katawan. So ang ginamit ko dyan is tubig na may kunting sabon, okay, para matanggal yung kanyang libag at saka yung aphids. Kung kinapitan ng aphids, ito ay mawawala dahil ayaw ng sabon yung aphids. Ay, baliktad pala. Baliktad, ayaw ng aphids yung sabon. So after nating mahugasan yung kanyang katawan, ayan, mabango na. Ito naman yung ilalagay natin yung clay, okay, yung kakapitan ng moss na ilalagay natin. So problema sa mga nagbubonsai yung moss dahil hindi na tag-ulan ngayon, papasok na yung summer, kaya kung saan-saan na lang tayo kumuha ng carpet moss katulad ng ilalagay natin na yan. Yan. So, ganun ang paglagay ng moss kapag tayo ay nagla-landscape. Lagyan muna ng basang lupa or clay para ito ay kumapit. Yun. So, dapat ang moss na ito palaging nababasa para magkulay green, mabubuhay ulit. Yan. So ganyan ang paglalagay ng moss. Yan. Kunting diin lang, ayun, sa mamasa-masang lupa. Aguy, 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 aguy. Sa mamasa-masang lupa, kumakapit ang moss. So yun ang sekreto. Yan. So napaka-importante yung landscape ng ating halamang bonsai kapag ito ay isinasali natin sa show. Dapat maganda din yung presentation kahit simple lang ang ating halaman na ilalabas. So actually itong santan na ito, mas maraming bulaklak last year nung naisali natin. So ngayon parang kukunti dahil kinalbo natin ito at matagal talaga ang recover ng ating
halaman na santan. So isa ito sa pinakamabagal na materyales bago natin na makuha yung ganitong itsura. Ito ay tumatagal ng 5 taon. Ayun, after nating malandscape, ito na yung kanyang itsura. Nabuhayan sa parting baba at ibang iba na yung itsura niya kanina bago natin i-landscape. Yan ang kanyang 360. So yan guys, natapos na nating ayusan. Okay, na-landscape na natin yung kanyang baba. Yan, ito na yung kanyang itsura. Yan, nabuhay ulit ang baba. Yun. So, kunting linis na lang ng paso. Yan. At ipupunta na natin sa bonsai show. Ito yung kanyang magiging itsura. Yan, kapag ipinunta natin sa show, yan yung kanyang bonsai stand. Yon. So ito yung kanyang itsura kapag ipunta na natin sa show. Ayun. So, maraming salamat at nasamahan nyo na naman si Bonsai Stand Lumpo na mag-landscape dito sa parting baba. Nakita nyo naman kung paano mag-landscape. Nilagyan natin ng kunting putik para dumikit yung moss na natin na inilagay natin. Okay? Yan. So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Good luck sa mga sasali. Bye-bye.